every bread on the table. Happiness in every cookie prepared by Mom. Happiness when your health is our priority. Happiness in every simple Filipino meal. Happiness twirled in lasting relationships. In every lasting partnership. Baked in mutual trust and support. Long life of friendship over business. Shaped, molded, stretched by skilled hands and brilliant minds. Packaged with an ultimate passion that makes dreams limitless. In addition, the Philippine Foremost Manila and Iloilo plants, located in Bataan Industrial Zone, proud of its state-of-the-art equipment and technology. Philippine Foremost Bataan plant. Compared with Manila and Iloilo plants, Bataan plant is designed with a longer mill. It has a longer milling system, meaning it has a better flour extraction system. You can do customized flour efficiently and easily. So sa Bataan plant, magamit siya ng latest technology in controlling the milling system. So we use the SCADA in which we control the milling system in sequence. So we just put the job and the system will start according to sequence. These modern machines warrant the highest standards in terms of food safety and cleanliness. Top quality wheat, imported from the US and Canada, are stored in steel silos, which are then transported by drag chain conveyors and bucket elevators, passing through a series of intricate segmentation to blend and divide elements into fractions of light and heavy. Managed by the company's outstanding human resource. A force unified by a common vision, collaborating to achieve one goal. That is to bring out the best smiles from the best tastes, only from the purest flour. Certified ISO, Certified FSSC, Certified HACCP, Certified GMP, Certified Halal IDCP, Fortified Sangkap Pinoy, Certified by Pinoy. Only from the Flour Authority, Philippine Foremost Milling Corporation. Happiness needed in every bread on the table. Happiness in every cookie prepared by Mom. Happiness when your health is our priority. Happiness in every simple Filipino meal. Happiness twirled in lasting relationships. In every lasting partnership. Baked in mutual trust and support. Long life of friendship over business. Shaped, molded, stretched by skilled hands and brilliant minds. Packaged with an ultimate passion that makes dreams limitless. In addition, the Philippine Foremost Manila and Iloilo plants, located in Bataan Industrial Zone, proud of its state-of-the-art equipment and technology. Philippine Foremost Bataan plant. Compared with Manila and Iloilo plants, Bataan plant is designed with a longer mill. It has a longer milling system, meaning it has a better flour extraction system. You can do customized flour efficiently and easily. So sa Bataan plant, magamit siya ng latest technology in controlling the milling system. So we use the SCADA in which we control the milling system in sequence. So we just put the job and the system will start according to sequence. These modern machines warrant the highest standards in terms of food safety and cleanliness. Top quality wheat, imported from the US and Canada, are stored in steel silos, which are then transported by drag chain conveyors and bucket elevators, passing through a series of intricate segmentation to blend and divide elements into fractions of light and heavy.
managed by the company's outstanding human resource. A force unified by a common vision, collaborating to achieve one goal. That is to bring out the best smiles from the best tastes, only from the purest flour. Certified ISO, certified FSSC, certified HACCP, certified GMP, certified Halal IDCP, fortified Sangkap Pinoy, certified by Pinoy. Only from the Flour Authority, Philippine Foremost Milling Corporation. Happiness needed in every bread on the table. Happiness in every cookie prepared by mom. Happiness when your health is our priority. Happiness in every simple Filipino meal. Happiness twirled in lasting relationships. In every lasting partnership. Baked in mutual trust and support. Long life of friendship over business, shaped, molded, stretched by skilled hands and brilliant minds, packaged with an ultimate passion that makes dreams limitless. In addition, the Philippine Foremost Manila and Iloilo plants, located in Bataan Industrial Zone, proud of its state-of-the-art equipment and technology. Philippine Foremost Bataan Plant. Prepared with Manila and Iloilo plants. Bataan plant is designed with a longer mill. It has a longer milling system, meaning it has a better flour extraction system. It can do customized flour efficiently and easily. So, sa Bataan plant, magamit siya ng latest technology to control yung the milling system. So, we use the SCADA in which we control the milling system in sequence. So, we just put the job and the system will start according to sequence. These modern machines warrant the highest standards in terms of food safety and cleanliness. Top quality wheat, imported from the US and Canada, are stored in steel silos, which are then transported by drag chain conveyors and bucket elevators, passing through a series of intricate segmentation to blend and divide elements into fractions of light and heavy. Managed by the company's outstanding human resource. A force unified by a common vision, collaborating to achieve one goal. That is to bring out the best smiles from the best tastes, only from the purest flour. Certified ISO, certified FSSC, certified HACCP, certified GMP, certified Halal IDCP, fortified Sangkap Pinoy, certified by Pinoy. Only from the Flour Authority, Philippine Foremost Milling Corporation. Mag-start na ako para yung 1 o'clock sila na diretso. Mag-opening remarks na ako. Good afternoon. My name is Winnie from Philippine Foremost Milling Corporation. Thank you to everyone for joining us today. We're so excited to have you here. Today is episode 1 of our special 4-part pasalubong item series. So this is a 4-part special FB Live baking demo brought to you by Philippine Foremost Milling Corporation. Our presenter today is Master Baker Jonathan Cabiles. Today he will show us how to make piaya and rosquillos. And before I forget, Happy World Bread Day to everyone. Happy World Bread Month. This October we are honoring our frontliners.
And so now, it's time I will hand you over to our host for today, Mr. Jerry Mendoza of US Week. Thank you. Thank you, Winnie. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome everyone, fellow bakers at mga baking enthusiasts for the first episode of Pasalubong Favorites. This live stream is brought to you by Philippine Foremost Milling Corporation, your reliable supplier of quality flour, in partnership with US Wheat Associates, the marketing arm of Quality Wheat from the United States. Okay. I am your co-host for today, Jerry Mendoza, baking consultant for US Wheat Associates. This seminar is being presented to observe World Bread Day 2020, which is actually being observed every October 16th. Kami po ay nagagalak na makasama namin kayo kahit sa online engagement man lamang. At yung ating pong presentation para sa araw na ito, Pasalubong Favorites, nais ng Philippine Foremost Milling Corporation na may bahagi sa inyo ang mga pamamaraan kung paano mag-bake ng mga tanyag na paborito ninyong pasalubong goodies gaya na piyaya at rosquillos. Kaakibat po nito ay maipakita na rin sa inyo at ibang harina ng Philippine Foremost gaya ng Montana Bread Flour, Family All-Purpose Flour, Snow Silk Cake Flour. Meron din sila ibang flours na tinatawag nilang specialty flours, including brands like Washington Gold Bread Flour at Gold Key. Okay. Sa mga susunod na sandali, inyong matutunghayan ang mga tamang pamamaraan sa paggawa ng paborito ninyong piyaya at rosquillos. Before I dwell deeper into today's presentation, allow me to introduce our mentor presenter for today. Having been engaged in the baking industry for the last 40 years, he is a familiar face among bakers and bakery owners. He has worked as a baker, production head, sales manager, as a mentor, as a consultant of known companies like Aristocrat, Marvin Foods, Coratos Philippines, and of Les Orient, and here sa Philippine Foremost as a mentor. He is also a regular presenter mentor at the Philippine Society of Baking, Philippine Chinese Bakers Association, conducting many technical skills and courses like commercial breads, pasalubong goodies, among other baked goods. He has undergone numerous trainings locally and abroad, and he has participated in many local and international baking competitions, and was a runner-up at the Taiwan Specialty Snack Foods Invitational Contest during the 2016 Taiwan International Bakery Show. Ladies and gentlemen, it's an honor to introduce to you our presenter and mentor for today's seminar, our Maestro Panadero par excellence. Let's welcome Mr. Jonathan Cabiles. John! Hello! Welcome! Hello, si Jerry. Good afternoon! Kitang ulit tayo dito. Hi! Magandang hapon po sa inyo lahat, yung mga nanonood sa amin sa live stream namin dito sa Philippine Foremost Milling Corporation, no? So, today we have our specialty delicacies, no? As pasalubong, Sir Jerry. So, we prepared, no? Rosquillos, tsaka yung piyaya. Yan. Bago natin tuloy, Sir John, para maalala ko nga pala, mamaya po, ipa-flash natin yung recipe. So, bibigyan po namin ngayon ng pagkakataon na may screenshot na po ninyo yun para hindi niyo makalimutan. Yes, of course. Oo, kasi kadalasan yung recipe ang kailangan talaga. Paano nila umpisan yung kanilang gawa. Correct. So, siguro, pakita muna natin yung actual product na gagawin natin. Ito yan. So, ginawa po natin to ahead before, no? So, ito yung nagiging come out ng product natin. Yan. Yan. Makikita ba ninyo? Yan.
Yan. So, Ayun yun. yung ating, unahin natin yung piyaya ngayon. Yes, piyaya muna Sir Jerry kasi medyo mahaba ang proseso nito. Okay? So, it takes time para ma-handle natin na maganda yung ating piyaya. So, hindi ho tayo basta-basta nagmamadali dito. So, it takes time. So, i-shout out ko lang muna yung the Filipino Ilonggo Group of Companies. yes. They are having this integrity, loyalty, and excellence, living our values every day. Yan po yung mantra ng Philippine Foremost Milling Corporation. So, isa pala yung ating big boss, si Sir Ali. Kenneth Oygongko. Ali Paes. Tsaka si Mr. Oygongko. Kenneth. Ayan po, ipinag-flash natin sa screen yung ating recipe ng piyaya po ang uunahin natin. Sorry. Piyaya. Yan. Okay. So, Sir John, nakikita natin nahahati po sa portion yung ating mga recipe ng piyaya. Oh, yan po yung yung tinatawag natin na crush o yung pabalat. Then mayroon po tayong tinatawag na paste, no? Or natin. Oo, di ba gano'n din yung nakikita natin sa hopya? Yes, ang pabalat ng pabalat ng natin, ng piyaya natin, almost similar with the hopya. But hopya kasi, kung titingnan natin, hopya, mayroon pa po tayong ina-add dyan na sugar, tsaka salt din doon sa mixture na. I see. Yun. So sa ngayon, gagawin lang natin yung original feeling ng piyaya. Yeah. So ito yung original piyaya. Oh yes, oo, yan. Gawa So, pala yan sa ano. Mascobado, Sir Jerry. So, very healthy din talaga ang yung natin, no? Yung feeling na tinatawag natin, mascobado. Actually, ito yung introduce para diabetic. Magandang. Ito yung sugar na binibigay natin sa kanila. Alam Yeah. ko, Sir John, taga Bacolod ka. Yeah. Sikat ang piyaya sa Bacolod. Alam mo ba yung origin niya? Yes, of course. Oo, kasi nung ako'y maliit pa, naalala ko. Pero kung titingnan mo, hanggang ngayon, maliit pa rin. Di pa malaki, no? Bro, kahit ako'y maliit, nalalaman po natin yung history niyan, kung paano nagkaroon ng piyaya talaga. No, kung mapapansin ko, nung ako'y mga nag-iedad pa ng mga, siguro, naalala ko na rin, mga around mga 10 to 11 years old. For kasi ang piyaya, no? It is a form of crush only, yung tinatawag namin na panara. No, ito yung panara, parang almost similar with the piyaya, pero wala siyang feeling. Crush lang, oh. So, pumili ka niyan, nilalagyan ng nag-originate ang piyaya na yung farmers natin sa Bacolod, yung mga sugarcane farmers, yung kanilang product, para ma-incorporate po ito sa magiging tawag natin, yung panghimagas o yung after, natin, no? So, naglagay tayo ng At gumamit kayo ng muscovado. at gumamit tayo ng muscovado, which is very healthy. To promote the product of Bacolod. Yes, to promote the product of Bacolod. I see. Oo, gano'n. Anong unahin natin ipakita sa kanila? Yung paggawa natin ng class? Yes, siguro. Oh. So, medyo limitado kasi ang time natin. So, kailangan ipakita natin sa kanila paano imamasahin yung crust, no? At yung paste na sabi natin. At saka paano natin i-incorporate. Alright. Okay, so ito yung flour natin. Yan, flour. Tapos meron tayong shortening na tinunong. Yes. Oh, ang ano natin dito is shortening o yung lard, no? Before kasi nung kauna-unahan po 'yan, hindi pa ganoon ka-well known yung shortening o yung mga tinatawag natin na lard, no? Before, bumibili kami sa palengke na yung tinatawag natin na yung sapay ng baboy o ng baboy dito o lapay ng baboy. So yung ginagawa natin yan, minamantika natin yan, saka yun ang ginagamit natin as oil dito sa ating piyaya sa crust natin. Okay, so itong salt natin, followed yung water natin, no? Para matunaw natin po yung salt. Okay? So yung water natin, ito po yun, no? Ilalagay po natin dito. So nakikita niyo ba mga kapanadero? Yan. So ilalagay po natin dyan. So tutunawin muna natin bago natin prior ilagay. Huwag kayong mag-alala, naghugas ako ng kamay bago tayo. Pero galing ako ng CR pero naghugas ng kamay. Nag-CR para sa ano ha. So malinis yung kamay natin. So ano pa rin tayo, kumbaga sa hygienic pa rin tayo. Okay? So yan, tutunawin natin yan, no? Then ilalagay natin yung melted shortening natin. Okay? Yan. See? Yan. So after malagay po natin yung melted shortening natin, followed by flour, no? Yan.
So, hindi pala natin kailangan ng mixer dyan. Hindi na kailangan, Sir Jerry. Ito nga, sabi ko nga, very ideal to sa mga, sa mga home bakers. At saka yung mga nag-umpisa, kahit wala silang gamit na mixer, nakakagawa sila ganito klaseng produkto. Okay? Yan. I-mix lang po natin to blend everything, but not fully developed, no? Ma-form lang siya as crush. So, hindi natin kailangan magkaroon ng nagkaroon ng tinatawag natin na gluten, like sa sinasabi ng, sa tinapay, kailangan natin yung gluten. Dito, hindi na kailangan. Hindi natin kailangan Hindi na kailangan ma-develop. pala pwedeng Oo. Kaya short bite, ito pag kinain nyo, very crispy. Yan. Okay? So, yan na po. Na-form na po natin as dough. No? Ganun lang kadali, no? So, very coarse pa. So, after dito, i-rest po natin ito ng around mga 30 minutes bago na prior to rolling pot. Okay? So, ano naman isusunod natin? So, isusunod natin, paste. So, Paste muna. paste. Oo. Yung paste natin para magkaroon tayo ng crush. Okay? So, ipapakita natin sa kanila paano gawa ng paste, no? So, O yung saw na tinatawag, okay? Dito tayo. So, dito muna sa bowl. Iko-combine natin yung dalawa. shortening lang. Shortening lang. Oo. Ito na po yan. So, iko-combine natin yung flour. Yan. So, actually, natin dito yung Montana, bread flour o yung hard flour na sinasabi. No? Kasi, Mabalik ako din ang konti sandali dito. Yes. Kasi ba natin dito, para daw mas flavorful. Mhm. Marami sila ng tinatawag natin butter oil substitute. yes, pwede rin naman nila gamitin po yun. If they wanted na meron tayong extra flavor na sinasabi natin na aromatic, more aroma, yan. Yan, doon tayo gagamit ng tinatawag natin na BOS, no? So, Yeah. hindi ba kailangan magkaiba yung flour na ginagamit sa so at saka dito sa crust? Ano po? Hindi ba pwedeng magkaiba? Let's say, all-purpose ba? Well, pwede naman po gamitin yung all-purpose pag wala po kayo makikita ng hard flour, no? Yung family all-purpose flour natin, napakaganda pong arena po yan, no? Kahit saan po natin, very versatile ang gamit yan. Pwede sa cake, pwede sa tinapay. Ang pinaka-the best na result sa siopaw, even sa crust, no? Ito yan. So, kaya na lang, with the difference of the two kinds of flour, medyo mas mahal ng konti yung all-purpose natin. Pero, yan na naman ang magandang result ng product. Yun ang kagandahan doon. Okay, so pakita ko na sa inyo yung proper mixing ito kasi iba. So, ililipat natin ngayon to sa table, no? Para makita natin. Yan. Yan. So, ininit yan para maging pino siya, no? Hindi yung basta-basta naging po na okay na. Pipinuhin natin po ito. Pipinuhin. So, Pagka nakita mo, ibang consistency sa dahil sa... yes, sa pots, no? So, gamitan lang po ninyo ng, natural po yan talaga, medyo may stick ng konti. Pero afterwards, pag nag-blend na natin together, hindi na po yan mag-stick, no? Yung consistency natin, pwede naman ma-adjust yan with the amount of shortening na inaabot. Yes, of course, oo. Pero actually kasi, ang recipe natin talagang tested na po ito. Pero nung dati, alam natin, ang ginagamit lalo na sa hopya, paggawa ng so, would be yung mga lard or pork oil. Oo. Alam mo, Sir Jerry, kasi, no? Medyo conscious na yung tao, no? Health issue na sinasabi natin. Siyempre, pork lard, medyo unhealthy. Pangalawa, yung mga kapatid natin Muslim, ayaw ng halal tayo ngayon. So, kaya ang ginagamit natin is shortening. Hindi ba obrang liquid oil ang gamitin sa so? Well, pwede naman, no? Pwede naman. Even sa hopya, liquid ang ginagamit sa iba sa hopya, no? Lalo-lalo na pag malamig ang area ninyo. So, pagka, kasi kagaya dito sa crush, no? Pagka malamig ang working condition ninyo, so madali mag-certify ito inunaw ninyo na shortening. Natin ng oil. So, ito na po yung consistency na natin. Yan. Very smooth, no? And fine. Yan, no? Ito yung paste natin dito mamaya na incorporate sa crush natin. May required resting time ba ang ating... Ang crush po, ito wala. Wala. Ang crush po, kaya inuna natin yung crush masa para ma-rest ito ng proper resting. Okay? Nice. Okay? So, ilagay muna natin dito. So, isisit aside natin to. Then, sa palaman naman, okay? Nandun na po tayo ngayon sa stage ng filling. Kailangan po natin ng muscovado sugar Oo. at saka noong
Tubig lang, tubig. Tubig, oh. Okay. Tubig lang. Sorry. Okay. So, tubig, tsaka yung sesame, no? I-blend natin yan. Yung, actually, yes. Isasama po natin para magkaroon ng extra flavor. So, kailangan ang sesame natin, natutoast natin, no? Para bumango yung ating pamalaman. Yan. So, ang gagawin ninyo, muna ninyo itong tubig, tsaka yung maskubado, basahin ninyo. Yan. Yan. Makita ninyo from there, na-absorb ng sugar yung liquid. No? Then, imimix ninyo yan. By hand lang. Oo. Hindi na kailangan ng gusto nyo, mag-spatula pa. Pero pag marami na po kasi ito, pwede nyo spatula pag ganito ng kaunti. Pero pag marami na, talagang medyo mahirap na spatula gamitin. Pwede naman. Pwede, sa mixer. Kami, pag gumawa kami nito before, ginagamit namin mixer. Malaki. Kasi hindi na kaya ng kamay. Okay? Followed by the flour natin. No? Darasin natin yung flour dyan. Yan. Ang flour kasi, it reacts as binder. Binder natin. Para hindi mas madaliin natin ipapalaman sa crust natin. Sa recipe ng filling, yan. po natin ang flour. No? Oh. Flour, oh. Depende sa consistency na. Pag medyo malambot, add lang ng konti. So, yun yung gagamitin mo to control the consistency. Yes, ang flour, oh. Yung mahawakan ninyo, may papalaman ninyo. Huwag yung sobrang basa naman. Pero yung degree ng intensity ng sweetness ng muscovado, tama, nandun yung flavor, pero hindi siya ganun katamis. Hindi siya ganun katamis kasi dahil meron na tayong inad na flour, yun yung ano natin, yung balancer ng taste natin. Siya yung nagbabalance ng lasa natin, yung sweetness. Yan, oh. Okay. So, para rin almost the same with the hupya, no? Kung gumagawa kayo ng hupya. Habang binimix ni Sir Jan, no? Remind ko lang, pakikuhanan nyo na ng screenshot yung ating recipe na naka-flash, no? Para meron na kayo kagad. Wala. And just stay tuned kasi po mamaya, magkakaroon po tayo ng mga trivia questions na pag nasagot po ninyo, magkakaroon kayo ng gift set. Pakita ko lang, Sir Jan, yung kanila. Oo, giveaways nila. Oo. Para may ano kayo, remembrance kayo sa amin, ano? Live streaming. Kasama ay itong ating full cup. Kasama rin itong magandang bag from Philippine Foremost. May kasama siyang apron. Wow, ganda naman yan, sir. Oo nga eh. Oo. Tapos may kasama pang T-shirt. Oo. Teka, tiyan mo, baka may... Pag sinuot yun lahat siya, para kayo nasa Philippine Foremost na rin. Yan, ito po yung mga kasama natin sa gift set. At yun po eh, magtatanong mamaya, makinig po kayo mabuti doon sa mga pinapaliwanag namin step-by-step process. Oh. Yung trivia, magtatanong po sa first 5 na unang makapagsagot doon sa mga tatanong namin, eh, magkakaroon po kayo nitong giveaway set, gift set from Philippine Foremost Milling Corporation. Ito yan? Oo, so enough to, ano lang, yung softness dyan, no? Halo mo siya. Oo, halo natin, yan. Kahit saan naman pwede naman ihalo yan eh. From the start or for the end, pwede naman, no? Okay? So, ito na rin ba yung yan mo? Oo. I-mold mo? Normally may na-prepare tayo in advance para tayo maghantay. No, hindi na tayo maghantay. So, enough to pick lang kasi, ha? Ganun lang, mahawakan nila. Okay, okay. So, ito yung una. But you will use this filling. Yes. May feeling tayo na binuo na rin. O, parang Okay. Yan. Yan. Yung ating ano dyan. Yan. Okay. So, next na step natin. So, i-combine na natin yung crust saka yung paste natin, no? Yung so, no? Paano natin paano natin ipapalaman yung so? Paano magkaroon ng layer yung ating May ratio ba tayo sinusunod? normally 40% ang paste at Sir Jerry. Kung titingnan mo. Kung 50-50 ba, hindi masyadong Masyado mataas masyado. Break na yun. Binabalo Oo, natin. pag
sinip mo yung piano. Oo. Yan. So, ito, tuyo. So, ito na yung cross natin na prepare kanina, no? Dusting flour pa, yung kanina. So, puti ito para hindi tumik natin. Then, spread out natin yung dough. Rolling pin. Rolling pin natin. Sorry, kaya po ako ng rolling pin. Oo. Yan. So, rolling natin, out natin to, no? Should be dapat even ang thickness in rectangular shape. Okay? Yan. Normally, sa mga mass production, ginagawa natin, pag marami yung ginagawa, special loob, bilog, arrange na dyan sa bilog. Pero kukunti lang yung gawa natin, medyo matagal yung gawa. Ngayon, kumaga sa shortcut tayo na same ang ano niya, yung outcome ng product. So this time, i-spread natin to sa loob ng crush, yung, no? Yan. Spread nyo lang even. Yan. Okay. So, nakikita nyo mga kapanadero, nagagawa. So, kung may mga inyo during, no? You can ask, no? You can text us doon sa... May pumasok na tanong. Oo. Shoutout muna kami kay Cheryl Parsis Parkon Capiles. Wow. Tanong niya, Sergio, okay lang po ba gamitin soft brown sugar or coconut sugar instead of fosfato? Well, pwede. Pwede ang coconut sugar, no? By ano din, combination with flour din para magkaroon ng So, itong gagawin natin, i-roll lang natin to. No? I-roll natin para magkaroon kayo ng layer, no? So, same with the bilog, isisit, pagpalaman ng paste doon, nakarest na siya, isisit natin yan, pahaba, then roll din. Then, nagkakaroon kayo ng layer. Oh, layering tawag dito. Ang ating Yan. tinatawag natin layer. Yes. Mga familiar po gumagawa ng croissant. So, ito yung, ayan. So, ganito na yung form niya. So, from there, meron tayong isang ano dyan, no? Ganito na po yung gagawin natin. So, pag na natin yan, pag napalaman na natin yan, actually, dapat every time, hindi yung crush natin, should be dapat nakapahinga, nakarest. If not, kukunat eh. Makunat, i-shit out. Okay. Kasi, nagkakaroon ng gluten formation. So, para mamili down yan, yung crush natin, should be dapat may resting. Same with the bread. I see. Okay? Natin ngayon, no? Sir Jerry, para makita nila. Babastonin natin. Yan. So, i-sheet ninyo from there, no? Na-sheeted natin. Manipis na. Okay? Yan. Nasusunod ba ninyo mga kapanadero? Ha? Malino ba? Naiintindihan nyo ba yung ginagawa? Palagi ko, pag hindi ba linawan, Oo. tanong sila eh. No. Oh. Yan. Then after this, ma-sheet out natin ng manipis. Saka natin ibabaston. Okay? Kung ano itong ginawa natin ngayon. Oo, babastonin natin. Yan, kagaya niyan. So, babastonin natin ngayon. Ganoon lang pagbaston, i-roll lang very easy. No? Yan. Alam nyo, pag nagagawa kayo ng, ng ganitong produkto, kailangan very pasensyoso kayo eh. Hindi pwede madalian to eh. Kasi crush po ito yung hawakan natin. Yan! So, kunyaw, kailangan niya talaga well-rested kasi puputulin mo, di ba? Roll natin pag nag-rest, no? Para tipid kayo ng shape ng space pag maliit yung table ninyo. So, ginaganon po natin. Tip yun, ha? Kay Maestro galing yun. Kahit maliit ang space, gawa kayo ng baston na marami. So, ginagawa namin yan, patong-patong. Galing. Yan. Kahit na ilang pata. Yeah.
kumuha. So from there, rest na po natin. Ka-rest na po ito. Yan, ganyan na po Pakita yan. mo lang, sir, paano putulin. Tapos bigay na natin. Yan. Putol na. Puputulin natin ng around 40 grams, no? So, ganun lang putol. Very easy, oh. Very soft. Ayan. Putol nyo lang. Yan. Lagay nyo lang yan. Okay? Avoid ninyo mag-dry yung crust ninyo. Oo. Kasi pag nag-dry ang crust ninyo, Hirap isip. makunat, pangalawa, may hirap i-sheet. No? Sheet out. Yan. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali. But of course, titibahin natin bawat isa kasi kailangan natin magiging accurate yung gawa natin. May Oo. shoutout kay Jelin Tandok. May tanong siya. Thank you for joining us, Jelin. Oo. Ilang minutes rest po pag sa layering? You mean to say, yung gano'ng katagal i-rest ito? Yan. Itong na-layer na natin yung saw. Gano'ng Oo. katagal daw i-rest? So about 15 minutes, or okay na. You can, 15 minutes daw. Jelin. Okay. 15 minutes rest. Yung Okay. ng saw. So, ganun po yan, no, Jeline? Okay. Okay, so ito na po yan. Okay? Ito na po. Papalamanan na po natin ang ating Yeah. piyaya, yung crush natin, muscovado sugar. No? Bago feeling. Muscovado filling. So, i-crush ninyo, parang hupialan, magpapaano kayo. So, i-push ninyo, tandahan din, sealed, no? Si-sealed ninyo. Yan. Para hindi magkaroon ng butas. Then, tatak-in ninyo, ganyan. Overlap. Then, push a little bit. Ulitin mo, sir. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Para hindi lumabas pagka sinit out ninyo. Okay? Silipin ko nga itong ano natin. Kung mainit na. Okay, so ito po yan. Mainit. Kasi mamaya, yan nilulutuin natin. Okay? Okay. Lagay yung peeling sa gitna, then push a little bit. No? Dahan-dahan, papaikotin nyo yung crust. Yung thickness ng crust. Ano nga ulit sabi mo? Nyo yan, ganyan. Chilled. Okay? Kailangan magkaroon ng ganyan, ha? Yan. Importante yan. Pag ganyan, yun na si shield, nag-open up. Okay? Bubukas. Oo. Oh, okay? Buus out yung feeling. Yes, oh. So, then, tuck in. Sabay. Sampang-sampang. Another one, di, ubusin natin yan, Sir Jerry, kasi gagawin natin, yun mamaya. Okay? Pa, baka bitin kayo eh. Oo. O, yan. Baka mamaya, masyado mabilis yung sa camera. Yan. Okay? So, mga kapanadero, nakuha na ninyo. Parang gumagawa ng siopaw, sealed, torn, twist, okay? Then, fold. Okay. Okay? Yan. Ito yung maestro natin. Super bilis. Yan. Oh, kaya may instant na siya. Eh, ganyan talaga pag apelido, kabilis pare. Sa'yo lang naging Kaya kabilis. nga, eh. Sa'yo naging kabilis ako eh. Mabagal tayo gumawa. Kaya nga kabilis ka eh. Oh. Okay? Gano'ng katagal namang i-rest bago natin siya ma-isip? Same din. 15 minutes. Halimbawa, marami yan, no? Once na after natapos na yan, una, Yun ang unahin mo. yun ang unahin nyo gawin. Papabali. Mawali siya kung, halimbawa, natapos nyo ng 30 minutes. 30 minutes na rest. So yun yung ideal. Yes, ideal. period. Bago mo, kailangan Bago relax shit na out. relax na yun do. Yeah. Okay. So, yung sesame natin, extra. Teka, kukunin ko lang. Kasi Oo. ito eh. No? So, habang isi-set, saka po dusting floor. Additional. Sorry. So, yung may palaman kanina, may nakita natin. So, lagay linga. No? Mauna pala siya. Flour. Then, ipa-flat ninyo. No? Ipa-flat. Yan. Flat, saka ninyo i-rolling pin. So, kaya pag ni-rolling pin ninyo, pantay, no? Iniikot ninyo. Yan, no? Bilog agad. No? Yan. Pag mabilis ka dito, habang nag-rolling pin ka, pwede ka na magluto eh. Diyan critical yung Ito yun. testing. Kasi Oo. sinisheet out mo, Hindi nag-shrink. and then, Yan, yung oh. criticality Eh? mo nung consistency nung feeling. Kasi kung masyadong malambot, pag sinit mo siya, mag-uus out. Tama. Yun. Then, ganun din yung Flour, combination ng saw at saka nung press, then roll. Rolling pin, no? Yan, no? Ikot pa ninyo para bumilog. Para kayo magawa kayo ng pizza pie. Pizza crust. Yan. Yan. Kailangan pantay. Ang laki nito, almost the same size of the CD. No? Ang- Yung CD, nakita nyo yung CD?
Yung CD. Yan. Anong ratio natin nung crust natin na may kasama ng so, saka yung filling? Anong ratio natin? Ang feeling ano din, 50% din, doon sa crush natin. 50% po. So, hello Bell again. Ito po yung ratio natin. Kung 40 grams yung ating crust, 50%. 20 grams yung ating filling. Filling. 50% po. Pagka po mas konti doon, eh baka hindi na malasahan yung filling. Pagkagat, wala. Baka wala sa dulo. Okay. Yan. Okay? So, very easy lang, oh. So, gagawa tayo ng mga ilang piraso lang para hindi na tayo tatagal, mga panadero, no? Para lahat nagagawa natin ng okay? So, siguro gagawin na natin natin yung mga 15 piraso, no? Okay. 15 piraso. So, kung may mga katanungan pa yung ibang ano natin, Okay. Nasa backdrop po natin yung iba't ibang brands ng Philippine Foremost flour, no? Top of the line nila, Montana Spring Hard Flour or Bread Flour, Washington Gold Hard Flour, Gold Key Soft Wheat Flour, o may Amigo Gold, Family All-Purpose Flour, at Snow Silk Cake Flour. mamaya Sir Jay, may tayo na ano dyan, no? Yung Gold Key Flour, saka yung Snow Silk. So, ang ginamit natin dito, Montana Flour, di ba? Okay. Yan. Mamaya po, doon sa trivia natin, tatawagin natin ulit si Miss Winnie Wong para doon sa mga trivia, para doon sa giveaway. Importante yan, para maalala nila tayo parati. Pag suot-suot nila yung dala-dala natin, pag namalingki sila, may bag sila. Pakita mo sa mga yung technique mo nun. Pagka medyo lumabas ng konti. Hindi, okay lang. Ito, halimbawa, may lumabas na ito, no? Paano hihilutin Hindi, ang luto dito, hindi mo na siya hilutin. Andyan na yan eh. So, ang luto dito, kailangan unahin mo ito pababa, Sir Jerry. Ito yung una mo dun sa o yung meron kung saan may nag-usap. kung saan may lumabas, no? Yun ang una nyo dun ilabas sa may hot plate. Tandaan po ninyo yung panibagong technique na yun na binigay ni Sir John, no? Kasi pag hindi, lalabas kusa yan, lalabas na yan. So, para dito, ma-stop siya dito, yan ang una dapat dun sa hot plate ilalagay natin. Okay. Okay? Yan. Kung may mga tanong po kayo, just feed it in. Nakikita namin dito kung ano yung mga tanong nyo at pipilitin natin sagutin. Total. Para pinoproseso natin yung ating piyaya. Yan, no? Yan. So, yan din po nagiging critical yung paano nyo in-encrust yung palaman. Ingat na sinisil ni Sir John kanina, may konting buntot pa, and then sa kanya hindi pinold. Diba? Tama. Para hindi lumabas yung palaman. At yun din po, no? Isang pwedeng tanong, karaniwan, paano dumikit yung sesame? Ang style ni Sir John, Lagay mo na. bago niya binarilya, Flour. nilagyan na niya ng sesame seed. Baka lagyan nyo kasi ng flour, bago nyo lagay doon, hindi didikit, of course, may flour. So, lagay muna ninyo. Yan. So, nakikita nyo, dami. Same ito, hopya, no? Yan. Yan. Tapos, press ng konti. Push up. Then Push. down. Then, Pantay dapat, hindi yung... then turn. Sa kabila, mabigat ang kamay nyo. Siyempre, manipis na, tapos dito magaang. So, Okay. hindi na even. So, kailangan pantay. Then, i-turn ninyo ng ganyan. 30 degrees. 30 degrees, no? Then, another, yan. See. No? Yan. Okay? Dali lang may Yan. Ideally, mga gano'ng kakapal yan? Siguro mga 4-5 mm. Mga ganyan, Sir Jerry. 1 inch ang kapal. Or mga, sabihin natin, mga 2 mm. Yan. Hindi mas makapal. Siguro siya ng konti. Sa 2 mm, makapal. Ideally, mga 2 mm. Okay? Baka, manipis. Kasi, ito, pag niluluto natin, Sir Jerry, bumubuka ito. Papaf ng konti, di ba? Oo, natin, kailangan natin siya habang niluluto natin. Mamaya papakita ni Sir John yung technique naman ng griddling. So, tika lang ha. So, habang inaano ko po ito, yung iba, pwede ko nalulutuin dito sa nakikita ninyo. Tayo nag-griddle dyan. Pinainit ko na yan para hindi na po tayo mahirapan. Kung wala silang griddle, pwede ba kawali? Yes, pwede kawali. Kaya nasabi ko, pang bahay talaga ito. Bira ideal sa mga bahay.
Pero kung may cast iron plate siya, mas maganda rin. Nung ako'y ano pa, no? Nag-una ako nag-business. Alam mo, sa bahay lang ako gumagawa nito. Kawali lang ang lutuan ko. Ngayon, medyo high-tech na. Ito, ano pa, no? So, makikita nyo dito sa kabilang side, no? Ito yung tinatawag natin na hot plate or griddle, no? O, may tanong si Jelvin ulit. Ilan po yield ang recipe? Pwede po namin i-hap. Kaya, to get an idea, pag tinotal mo yung dough weight ng crust mo, and then you divide it by 40 grams, makukuha mo yung yield. Oh, yan. O ilang piraso. So, pwede naman kung testing mo, half the recipe. You can do that. No? Jelvin? Ayan. Oh. Okay? So, tapusin ko na habang biniblay natin. Kaya, ibig sabihin, kung may nagluluto, no? May nagluluto, pwede po yan. Habang nandiyan ka, tanungin ko lang, yung first phase na dinikit mo sa griddle, ilang minutes o ilang seconds? Diyan? Oo. More or less, you take din, Sir Jerry. More or less, mga 3 minutes, no? So, i-check lang nila nun yan. Sisilipin na ng konti, oh. Pag nagkaroon na ng medyo brown, ililip na nila. Ipi-flip na. Yan. Flip ko na siya. Flip na, tapos pabalik ka rin ulit. Yeah. Ayun, twice pala naman. Oh, twice. Kailangan hindi once, no? Pinapabalik-balik po yan. Ipi-flip lang. Yan. Hanggang ma-fully cook yan. Nakikita po ba niyo yung griddle namin dito? Yan. So, kumbaga halfway pa lang pala itong unang pagkaka-griddle natin. Yeah, halfway. Para hindi bigla. Okay. Hindi bigla ang luto. Kasi pagka biglain mo siya, hilaw yung inner part. Yan. Siguro doon din critical yung pagka naman sobrang nipis. Sobra init. Pag sobra init. Yan ang walang temperature ng griddle mo kung meron silang way to measure. More or less, ano lang eh. Pag sa may temperature kayo, around mga 400 degrees Fahrenheit, Celsius. Celsius. Kung Fahrenheit, hindi, 200 Celsius. Kung Fahrenheit, mga 400. Okay. Yan. Yun daw po, yung hot griddle natin, o 200 degrees Celsius. Kita po nyo, medyo umaangat-angat na. Kailan natin popoke yan? Yan na ba, sir, pagka nagbaliktad ka ulit, saka mo siya ipiprick ng tinidor. Yung ganito. Ayan, di ba, lumulobo? Oo. So, ipiprick mo na ganyan. Para bumaba. Maraming prick, hindi naman. Hindi naman, may isang ano lang, pwede na. Lumabas lang yung heat, no? Makalabas lang yung heat. Parang steam. Oo, yung steam sa loob. Kasi hindi maganda pagka may lobo dahil pagka binalot natin, mag-break din. Yan. Okay? So, lagay na po natin dito iba. Ayun, konti. Yan. Tapos si Sir Jerry, first time niya magluto ng piyaya. Ang galing na. O, kayo pa kaya? Nasa bahay, nanonood kayo. So, ito. O. Yan. O. Tao, nagre-release ng steam, no? Kaysa, bababa na siya. Yan. So, mga kapanadero, yan ang una nating recipe for today. So, siguro, antayin natin maluto to, then i-prepared natin yung tinatawag na rosquillos, no? Recipe. Yan. Kung may mga katanungan pa po kayo, no? Just type in your questions. Sasagutin po na ni Sir Jan at yung mga katanungan ninyo. Naglulubo. Yan. Pwede mo siya diinan, Sir Jerry. Pagka pinrik mo ng ganito, yan, gano'n mo, gano'n. Okay. Parang nagluluto ka ng burger patty. Okay. Yan, diinan mo. Yan. Pasundot. Yan. Yan, o. Okay. Ito rin. So, mga kapanadero, yan, tingnan niyo mabuti, ha? Hindi kayo magkamali. Ito, live na po ito. Yan. Wala po, walang magic trick po ito. Talagang kuhan. Kaya po live yung cooking natin kaya ginawa live. para makita niyo po. Yan. See? Yep, nice. Sarap ito. Napapuli po tayo ng flour. Hindi kayo ng flour. Hanapin na po niyo yung brown brand. Yung Montana, no? Yung third class natin is Gold Key. Yan, nakalagay, no? Then, yung natin, cake flour natin is no-sell cake flour. Okay? Then, we have also the second brand, yung Washington Gold. That is also hard flour or cake flour.
Yan. So, makikita po ninyo yan sa mga dealer. Minsan kasi sa akin, sa bakery ko minsan, may mga bumili ng flour. Yung problema, hindi nila alam, basta bibili lang sila ng flour, walang specification kung ano klase binibili nila. So, importante kasi, Sir Jerry, pag bumili ng flour, kailangan alam nila. Correct. Pabili nga po ng arena, pag sinabi nila ganyan, mahirap intindihin kung ano klaseng arena ang binibili nila. Okay? So, Diyan, hinahango ka. pag bumili kayo ng arena, sabihin nyo parati, first class. Yan. First class. Di kaya, third class, no? Kung tercera. Yan. So, yan ang mga terminology sa, ano natin, sa mga panadero. Pag third class, no? Tercera. Yan. Ito na po. Sarap. Mainit. Yan. Okay? Yan, mga kapanadero, Yan. Ang galing pala ni Sir Jerry magluto, kahit first time, Yun lang ako lutuin, Prito. Pag uwi mo bukas, luto po si Mrs. niyan, Pero pwede din tayong gumawa ng ube, di ba? Yes, of course. Yung ubi, no? Pwede pwede kayo gumawa ng ubi, pandan. Yan yung mga varieties kaya nang ginagawa. Yan. Kung kaya nyo gumawa ng gano'n. Normally, marami naman May mga type-in question pa ba tayo? Meron ba? Meron bang kailangan natin sagutin? Shout out ko lang pala yung mga panadero ko sa bakery, no? Tsaka yung anak ko nagbabantay sa bakery ngayon. Tsaka yung aking mga panadero. Yan. Yep. Tusok. Yan. Yan. Okay? Yan. So, nakikita po ninyo mga kapanadero, madali lang gawin po itong product na ito. Alam mo ito, very ideal sa inyo, lalo-lalo na naghahanap kayo ng produkto na pasalubong, matagal masira. Ito po yung product na hinahanap po ninyo. Kasi ito, produkto na po ito, umaabot po ito hanggang 3 buwan. Hindi po ito masisira. Kahit yung wala tayong ilagay na kahit ano. Wala preservative po ito. Walang preservative. Tatagal po ito ng 3 buwan. Yan. Ganda. Yan. Long shelf life. Long shelf life talaga. Kasi yung ginagawa natin, madali masira. So, yung nagiging problema, pag nabili, so, ano na kagad? Bawas na kagad. Option kayo. Pag gumawa kayo ng tinapay, haluhan nyo ng ganitong produkto para may another product po kayo. Ito, Sir Jerry, medyo lang natin pa. Balik natin to. Yan, medyo puti-puti ng konti. Yan, So, gusto mo itong ideal? Yes, ideal. Yan. Yan. So, tingnan natin, baka may mga may type-in question pa. Question, mga kapanadero, walang question? Pwede na natin i-pull down yung ating naka-flash na recipe. So, hindi nyo sabi namin para... Ayun na nga, meron nagsabi. Ano sabi? Nahingi ng recipe. Sabi po namin, i-screenshot yung So, Bernadette Bilen, ilang araw po yan tatagal? Okay, so tatagal po, more or less mga 3 months po. 3 months, I assure you 3 months. Depende po sa pagpapak ninyo o paggawa ninyo. Or what kind of tining na ginagamit ninyo, no? Kasi, tatagal po itong produkto na to pag ginagamitan ninyo ng siyempre, yung tinatawag namin na grade A o yung first class na shortening. Marami kasi klaseng shortening sa market na sinasabi. Mahirap din kasi paliwanag sa inyo kung bakit mura ito, medyo mura, ito, mahal. Siyempre, of course, para mahal ng produkto na mas magandang kwalidad po yan, magandang quality. Then, look also the expiration of the product na ginagamit ninyo. Like for example, yung shortening, may expiration po yan. Kailangan tanungin po ninyo yung yung inyong supplier, no? Kasi ang pinaka yung pinaka madali masira po dito, bali nanggagaling po sa no? So kung hindi magandang packs ang ginagamit natin, madali po talaga masira yung product. Okay? May mga product po na shortening na around mga 1 year ang kanyang shelf life. So yun ang gagamitin po ninyo. Mga umabot na ng 1 year. So isipin mo 1 year. Apply natin sa product po yan, 3 months or 5 months ang tagal ng product natin. Siguro, subukan mo magbukas ng isa pa. May init yan po ito eh. So, tingnan po natin, Yan, Yan. Tingnan natin doon. Lapit-lapit. Wow. Actually po, may init pa.
Yan. So, napakasarap. Lalabas yan, hindi siya masyadong matamis. Oo. Pero kung gusto niyo i-adjust ang tamis, pwede naman kayo mag-combine ng muscovado at brown sugar. Diba? Yes, pwede. Pero ipapoderize nila yung brown sugar. Gigilingin. Kung mayroon silang kwan. Yung granulation size, Mas muscovado at saka nung brown sugar, mas pino. Parehas. Magparehas. Almost the same. Kaya nag-down natin ng konti nung makita. Yan. Oh, dito. Doon sa ano. Oh, yan. Pumopost pa kami ni Sir dyan. Yan. Pogi ba tsaka magandang lalaking gumawa? Kaya maganda yung product namin. yan mga kapatero, no? Yung po, nagtatanong sila, si Sasha Gina. Hello there, anong brand ng Class A shortening? Medyo mahirap po mag-endorse. Mag-endorse, hindi natin kabisado. Kung mga quality shortening na hinahanap, dapat po familiar kayo. Sa dealer na po. Based on your dealer na o yung based on your supplier na po kayo magtanong. Kasi may mga tinatawag po tayo na ano dyan. Yung specification ng product natin. Correct. No? So, hingi kayo ng ganun, makikita po ninyo doon kung ilan ang lifespan ng shortening. Isang tanong pa doon, si Capital Chef, daw ba ikaw ng anti-amag? Hindi. Wala po. Natural po yung product natin. Nakita nyo kanina, wala po tayong ginamit na anti-amag dito, kundi shortening at saka yung ano lang, tubig lang. Yan. So, hindi na po, sa mga ganitong product, hindi lang yan ng anti-amag. Okay? Kasi low moisture. Yan. Okay. Tsaka walang yeast po ito eh. So, tingnan natin. Yes? Yes, Ali Punsalan, hello there. Pwedeng pang business to. Yes, of course. Very pwede po. Kung wala nang katalungan tungkol sa mga ating first product na PIA recipe. Babatiin pala natin yung partner, yung ating yung mga taga-PSB. Oh yes, of course. Nanood sila ngayon sa atin. Sila presidente. Saka, Jeric Chua, si Jeremy Del. World Bread Day celebration today and the balance of the month. Yeah. Kanina po, yung mga PSB at mga kasama namin, we're saluting the frontliners. Nag-donate po sila ng mga bread. Yes. Kaya natin, nasa hospicio sila. Yes, namigay sila at saka doon sa Coast Guard. Oo, sa Coast Guard. Namigay. Yung isang kasama natin, meron ding nagpamigay ng kanilang mga tinapay doon sa may Barangay Buhayang Bato no isang araw. Yeah. Marami pong mga activities, lalo na, sabi nga natin, ang team natin for this year's World Bread Day celebration, I would like to thank our frontliners. Salute to the frontliners. Yes. At dagdag pa dyan, partner, no? Yung ano natin, no? World Bread Day, sineselebrate po natin ito every year. Yes. Taon-taon po ito. So, kung kayo balang araw may engage sa ganitong business, pwede po kayo sa amin, makipag-join. Yes. Even doon sa PSB, pwede po kayo mag-join sa atin. Yung mga technical people natin, panadero, bakery owners. Ito po, ang PSB po, ang proof book, di ba? Para sa mga beginners na bakers, no? Ito po ay collaboration ng mga technical people na miyembro ng PSB. Ito po ang tawag natin ay Proof Book, the Philippine Baker's Guide. Kompleto po yan. Matutuhan nyo yung baker's math, paano mag-compute ng tamang timbang ng dough, na karapat dapat ilagay sa size ng baking pan, for breads, pati sa cakes, pati calculation ng temperature. Una-una po nating course na matutunan is bakery math. Yan. Importante po yan. Marami kong hinandle na bakery math. Si Sir Jerry po ang nag-handle yan. Wala tayong face-in-face learnings eh. Yan. Hahanap po tayo ng paraan. Puro peace out. Puro peace in. Okay? So, puro peace out na lang. In-person training yan. Yan. Okay? So, dito po lahat, pati calculation, pati costing ng product, matutunan po dito sa libro na po ito. No? Yan. So, kung customer po kayo ng Philippine Foremost, you can ask one of their technical sales nila. Pwede po kayo magpabili sa kanila para nasa inyo na kaagad pagdating ng technical sales sa bakery ninyo. Okay. Yan. Last question ba yun? Last question ba? Sana available ang book sa Philippine Society of Baking. Pwede nyo po siya makita sa Facebook. Yes, oo. Kung magkano, I remember is, 900... Sale tayo ngayon, Sir Jerry. Sale. 999. Yan. Yan. Oo. Okay. Any other questions sa first recipe? Wala na. No more question. Then we go to the second recipe. Yeah. Siguro, request na natin. I-flash natin yung recipe. Pagkakataon na po ninyong
magkaroon ng masilayan at saka magkaroon ng sarili ninyong recipe. Kumuha na po ninyo ng screenshot yung susunod na recipe, which is what we call Rosquillos. Oo. Ano ba history niyan, partner? Ha? Ano history niyan? Antayin natin muna magtanong sila bago natin sabihin siya na secret! Tinatanong Secret na tayo. Secret mo lang. na daw yung Kasi sabi sa Wikipedia. mahirap yung ano eh. Saan nagmula yung Rosquillo? Ay, huwag mo siya bigyan sa Wikipedia nila napin. Hindi na sila magtatanong sa akin. Di ba? Tanungin niyo daw ng diretso si Maestro. Okay? Okay, Nakapasa ba yung recipe natin? Meron na, ma'am? Okay na. Okay. So, take now, around mga 3 minutes siguro? Lilipat ako lang konti. 3 minutes? Ano natin? Para makuha natin yung recipe. Para ma-review natin. Yan. Yan. Rosquillos recipe. Yan. Tingnan natin ang ating mga ingredient. Dito pala, gagamit tayo ng dalawang klaseng flour. Yes, combination yan, partner. Combination. Yung Gold Key na soft flour, 60%, at saka yung cake flour, Yeah. brand Yan. na Snow Silk. Kaya, Yes, 40%, so 60-40. So, may objective po yan bakit pinag-combine yung ating soft flour Yeah. at saka yung cake flour. okay. Anong idea bakit natin ginawang 60-40? Para mas magiging ano yung ano natin, magiging bite yung cookie natin, hindi makunat, hindi matigas. I see. So, ito yung combination. Ito Yeah, yan yung combination natin. 60% and 40%. Kung mapapansin po natin in physical At reduce yung one. ng flour, Siyempre, Kung- ang cake flour. sa physical mas is compared dun sa cake flour, no? Okay? Almost the same. Kung i-ano naman natin, no? Almost the same. Pero mas pino yung cake flour kaysa sa third class, no? O yung tinatawag natin na tercera. Count ko lang yung recipe, sir, ha? Yes, yes. Ito yung refined sugar natin. Oh. May baking soda, baking powder, may salt, no? Okay. And then, meron tayong Egg yolk? Egg yolk, no? Mhm. And then, egg white. No, oil yan. Oil yan, Sorry, partner. Ito pala. Egg white. Eh, Oil. malagkit. Parehas. And then, the oil. Ah. And then, ito po, yung regular baker's margarine. Pero kung gusto mo Non-rep mas- margarine. Mas masarap pa, then you can use a Medyo higher quality. higher quality Which is found in supermarket. And then, gagamit po tayo Yan. ngayon ng mixer dito sa recipe na to. Yan. Kailangan. Pwede ba natin umpisahan to? Now, kung meron kayong hand mixer, pwede po. Pwede, no? Dito. Kasi, ng total ito sa mixer. Okay? So, dito po tayo. No? Ito yung mixer natin, no? So, we are using flat beater. So, first, bago natin gamitin yung flat beater pala, gagamit muna tayo ng wire whisk. Wire whip muna, Sir Jerry. Yung una mo i-combine. I-combine natin. Procedure natin, pakita natin muna sa kanila para masundan tayo. Yung procedure, lumabas na siya. Nakalagay, una is cream, margarine, Okay? and sugar. Sugar and margarine. Okay. Ito Yun. na yung sugar, no? Sama mo na rin doon yung baking soda, baking powder, at Yan. salt Okay. para ma-blend mabuti. Yeah. Salt, baking powder, baking soda. Yung tatlong yun. Yan. Yun. Salt. Okay. Powder. Baking soda. Yan. At okay. Baking powder. Dito sa Sir. then margarine, no? Yan. So, i-cream natin to. I-cream. Okay? Yan. Okay? So, ito yung natira natin na Doon muna tayo. dito muna tayo sa kabila. Okay? So, i-cream natin yan using wire whisk, no? Until blend, no? Yep. Until ma-blend natin yung ingredients na fats and sugar. Yan. Medium speed. Yan. Okay. Doon sa mga sumunod na procedure, isusunod daw natin yung egg white dyan, then egg yolk, vegetable oil.
kailangan ba strictly susundan natin? Yes, of course. Oh, kailangan natin kasi magkaroon ng magiging cream, no? Ma-cream natin na maayos. Normally, ang egg white, nilalagay natin yan, add-on natin gradually para ma-dissolve ka agad yung sugar. Para ma-cream yung butter. Ma-cream yung natin, yung mixture. Sugar. Oo. Same with gumagawa kayo ng butter cake, no? Kinikream muna ninyo yung butter at saka yung sugar. So, same, ganun din dito. So, after mag-blend dyan, okay? So, ilalagay na natin yung egg white. Right. Dahan-dahan lang, huwag bigla, ha? Dahan-dahan bigla. Yan. Ilalagay natin dyan. Yan. Medium speed. Yan. Parang may mga question ba tayo na mga PPD? Wala pa. Malinaw ba sa inyo yung mixer? Nakikita nyo? Yes, nakikita po. Okay. Yan. So, kung may hand mixer kayo, pwede na po kayo gumawa ng rosquillos. Kasi hindi naman kailangan ng pinuhin natin itong kagaya ng tinapay. Malambot lang po ito. So, after the addition of egg white, scrape down muna natin yung bowl. No? Yan. Para makuha natin yung mga dumidikit doon sa ilalim. Unevenly distributed and will mix, no? Dito sa mixture natin. Okay? Yan. So, medyo taasan na po natin yung speed. Yan. Around kung may mixer kayo ng KitchenAid, no? Speed 8, no? Hindi pa siya full speed. Okay? Okay. Medyo mahaba ang mixing time dito, no? Mahaba kasi kailangan natin ma-dissolve yung sugar. I see. If not, hindi ninyo na-dissolve yung sugar, so mapapansin po ninyo yung cookie ninyo, may white spot on top. Oh. Magkakaroon ng spot because of the sugar na hindi na-dissolve. It should be dapat totally dissolved. Okay. So, kung ako sa kanila, gagamit talaga sila ng sugar na very fine. Para mas madali. Kasing fine ng parang castor sugar? Yes, castor sugar. Right? So, kung gusto nyo magtipid at hindi powder sugar, kung meron kayong coffee grinder sa bahay, ipalagay lang po yung refined sugar nyo doon. At paglabas nun, after a few seconds of grinding it, mas magiging para na siyang castor sugar ang kanyang particle size. Yeah, tama. Yeah, I agree. Kagantay tayo dyan, baka pwede ka nang magsabi. Ito muna, ilagay muna natin yung the whole ingredients para tayo mag-start, no? So, ilalagay na rin natin yung egg yolk, no? Yolk. Yan. Kung mapapansin po ninyo, wala tayong gagamitin ditong tubig. Sir Joe, bakit? Yes, walang water po ito. Pag ginabitan ng tubig, anong nangyari? Ha? Ano nangyari? Titigas ang masa ninyo. Titigas yung ating rosquillos. Titigas yung rosquillos natin. Yan. Ang iniwasan natin dito, bakit hindi tayo gumagamit ng tubig? Para hindi ma-form yung gluten natin. Ha? Yan. Para hindi siya mag-form ng gluten. Yan. Okay? So, lagay na po natin sa high speed, no? Script muna natin. Ganon din. Yan. Nakita nyo ba mga panadero sa screen? Nakita nyo nang mabuti? So, from there, medyo nabiblend na. Okay? Sir John, may tanong lang doon, no? Anong katanong? Pwede daw bang butter ang gamitin? Hindi daw ba mag-i-spread yung cookie pag butter? Well, pag butter kasi, yung melting point ng butter is very low. Okay. Pangalawa, mataas yung moisture content, Yes. no? Once na niluto ninyo yan, mag-i-spread out ang cookie ninyo because of the butter. I see. Oh. So, ayun, there you have it, Jeff. Now si Cheryl. And then meron siya nagtatanong kanina, saan mabibili ang book? Sa PSB po, Philippine Society of Baking. You can check our Facebook page. Then yun, may sasagot po sa inyo doon. Yeah. 999 po ang isang Book. libro. Oh. Alright. Yan. So, that's for Barbara Palang. Hello there, Barbara. Oh. Oh no, pwede mo na sabihin, history ng Rosquillos kayo. Wala nagtatanong eh. Kaya nagsasabi sa'yo, nagtatanong sa'yo, ayaw mo bigyan ng information. Hello, history. Mamaya, pagka ginagawa siya dyan, secret muna para sila,
sila. Ano daw kayo matrill ng konti? Oo. Okay? Alam mo si Jerry, itong ginawa namin sa Africa to? Rosillos? Naku, tuwan-tuwa yung mga babae na Afrikano. Bakit? Marami na rin sila gawing hikaw. Hindi pa pasalubong. Buti ko sa tenga ilagay para sa ito. Ayun, pwede rin. Problema. Okay, so kukunin na po natin to. I-exist natin na bowl, no? Para ma-clean up natin yung table. For them to easy to look at, no? Kung anong ginagawa natin. So, antayin lang po ninyo magiging pino yan. Yung sugar, then ilalagay na po natin yung pag naging pino na yung sugar, ilalagay na po natin yung oil, no? So, ganun din. Meron talaga mga sugar na mahirap i-dissolve kasi malalaki yung particles, no? So, medyo may pasensya ng konti. Pagka nakita ninyo may ano pa, may buo-buo pa, huwag muna ninyo ilagay yung flour. So, pwede na po natin i-blend ngayon yung flour, yung cake flour, at saka yung third class flour, o yung tinatawag natin na soft flour, no? Yan. So, then, after that, i-blend natin. Yan. Or, pwede na rin ninyo i-blend kaagad kung gusto nyo. Pwede naman. So, dito kasi, kaya ginano namin, iniwalay namin, para makita lang ninyo na mayroong combination yung flour na ginagamit natin. Kung yung iba, sanay na nag-combine ng mga dry ingredients, pwede bang isama na dyan sa flour yung ating baking powder, baking soda, at saka... Well, ang baking soda, actually, hindi ko ina-advise na isama. Baking powder, pwede. Pero yung baking soda, doon talaga sa ano. Kasi ang baking soda, mahirap matunaw sa flour dahil madali ang mixing nito. Hindi basta-basta ito na didissolve ang baking powder, soda dito pag biniblend natin dahil very stiff ang masa nito. Saka palagay ko, function ng baking soda as a source of carbon dioxide. Yes. When it comes in contact with water, mag-provide na siya ng gassing. Sa baking Sa baking soda na nilagay mo. Sa baking soda po, walang contact with water. Doon natin nilagay eh. No, wala siyang contact. Ang baking soda natin is contact during baking lang. So baking powder, doon siya contact on the water. During mixing time, it release gas. Pero Kaya that's why tinatawag natin siya ng double acting. kung baking powder. Pag baking powder. Pag baking soda, wala. Nothing. Yeah, pero ang concern ko lang kung minsan, doon, meron tayong liquid ingredient din, like yung... Yes, actually yung egg white natin sa liquid na yun. Liquid na yun. Kaya nga, doon ako concerned dahil sa baking soda. Yeah. Okay. So, baking powder, you can add in the flour. Pero baking soda doon. Lahat gumagamit kayo yung tinatawag na dati na baker's ammonia. Mabalik ako, may follow-up question si Salise. Sabi niya, pwede raw ba i-reduce yung egg para ilagay butter? No. You can use the egg. Kung ano na yung egg na natin ato na talaga, yun ang atin moisture absorber natin. No, yun na yung ina-absorb ng dry parts natin. Ngayon, kung babawasan mo, magiging natin, yung cake natin magiging crumbly. Hindi na nagkakaroon ng body. So pagka sinit out niyo yan, magka-crack. Okay? Marami ka ng barrier sa flour So hindi na siya masyadong nagbabind together. Okay? Pag butter pat ang dinamihan natin. May tanong ulit si Capitol, ilang po ang ratio ng anti-amag? Wala po tayong ginamit ng anti-amag. Wala, ma'am. Mga ganito klaseng product, hindi po natin ilalagyan ng anti-amag. Dahil after baking, almost zero moisture po tayo dito. Almost zero moisture. Kung mayroon man, mga 0.1% lang. Shoutout lang ako Ray Villanueva ng Iloilo Tinapayan. Yes, hello Ray. Kamusta sa ating Iloilo? Kamusta kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at saka mabuting benta. Stay safe. Alright. Yung misis ko pala at saka yung anak ko nanonood din sa... Hello. Nagpapa-request din sila ng paki-flash uli yung recipe. Okay. Yan. Hello, Matt. Si Matt Martin. Hello, Matt. Long time no see, Matt. Oo nga. Oo. Seven go. Hello.
So, habang di na po na ano natin doon, no? Medyo alanganin pa eh. Pero pwede natin ilagay, Sir Jerry. Para makita nila yung consistency. Sure. No? So, ilalagay na po natin to. Then, yung waste natin, papalitan po natin ng paddle. Okay? So, pag maraming gawa, kasi pinapabayaan na umandar tong mixer nito para ma-dissolve yung ano natin, yung sugar. Pero one thing talaga na pinakamaganda, use yung very fine sugar para mas mabilis. Okay? Palitan na po natin ng paddle. Yan. Okay. Yan. Then, sa stir lang tayo, no? Habang ina-add natin yung flour. Dandahan. Yan. Alam nyo, mga kapanadero, yung Rosquillos, very well din po ito sa Cebu. Okay? Very well known po ito sa Cebu, itong ano na ito. So, kita mo sila, ang daming gumagawa nito sa Cebu. Halos lahat ng bakery gumagawa ng Rosquillos. Okay? Yan, oh. Yan. Si Capitol Sir pala, gusto niya malaman kung talagay daw siya ng anti-amag sa pandesal. Kailangan po, at least 0.4% maximum based on flour weight. Yeah. Kaya lang po, may critical portion doon. Kailangan yung process ninyo, yung traditional way na mahaba-haba ang fermentation time para yung acidity nando umabot doon para mag-break yung ating calcium propionate salt into acid. Kailangan, critical po yun doon. 0.4 po talaga yung recommended usage rate ng anti-amag based on flour weight. Maximum. Max. Yep. Maximum yun. So from there, after na-blend natin yung dry ingredients doon sa mixture natin, no, around mga 5 minutes natin i-blend at low speed para ma-mix ng maganda, no? Okay. Blend well. Yan. Normally po ito mga kapanadero, after magawa natin tong product na ito, hindi basta-basta siya workout kaagad. So nire-rest natin ito, pinapahinga muna bago natin i-workout, ha? The longer the better, no? Around mga 1 hour, no? Yan, like that. So, kaya meron na tayong inihanda sa kanila na na-rest na natin. Yes, oo. Parang, shall we say, cookie dough. Kasi pagka ginamit niyo kaagad ito, medyo medyo sticky pa. So, pag na-rest natin po ito, medyo nag-ano na siya, no? Namimilo down na yung butter niya. Hindi Formation. Ha? Hindi sinishrink pag kinat. Didikit po, didikit. Mahirapan. Hindi shrinking. Hindi nag-shrink. Oh. Okay. Yan. Yan, ito po mga kapanadero, ito na po yung consistency, no? So bakit basa yan, no? Shout out muna tayo sa mga boss Sir Ale, na nasa Sir Ale. Iloilo. Hello Sir Ale, kamusta na? Ha? Umaba na ba yung buhok natin, o? Taga Philippine Foremost, based in Iloilo. Magandang hapon sa inyo. Yan. Sir Ale, ingat ka dyan, ha? Baka hindi ka na makabalik sa Manila. Pag medyo malambot na ganyan, kailangan nating ma-adjust. Kailangan ganyan talaga, Sir Jerry. During the workout, no, during the sitting, dinadustingan po natin to ng flour. Kasi baka magulat sila, paano nating mababarila yan, malambot? Kaya that's why I need na i-respect ng moisture, lahat, ma-absorb ng dry ingredients. So from there, madali na ninyo ngayon matansya kung anong kadami ng dusting ang ilalagay ninyo. O yan. Kasi din na walang dusting, no? Okay. Kasi pag tinignan nila, parang lambot. Basa, no? Malambot, no? Bro, once na ni-rest po ninyo yan, magbabago po yung ng masa ninyo. Okay. Okay? So, sabi ni Maestro dyan, mga 1 hour at least, the longer, the better. Oh. And then, the key to put it in the right consistency, Yeah. flour, dusting flour. Yes, okay. Which is, eto na yung rested. Ito na yung rested. Yan. So, hingi po tayo. Okay? Ito na po yung consistency niya pagka naka-rest na. Yan. Ito po, malaking tulong. Yan. Meron tinatawag na adjustable rolling pin. Meron pong napapalitan to para doon sa desired thickness nyo.
Ito, gagamitin ni Sir John. yung cutter ko. Ito, ang cookie na ito, medyo, talaga ito mahaba pasensya. Hindi pa Hindi po ito ginagawa ng maramihan kagad. Unti-unti ito hit out. I see. Tayo. Okay? Ganun ka-generous, ha? Oh, ganyan ka-generous. Para hindi magdikit, no? Okay. So, using this Adjustable. adjustable, yung thickness na nilagay natin dito, around Ilang mm? 2 mm. 2. 2, yan. Very thin, no? Yan. So, ganyan ang consistency natin. Right. So, pag nirolan ninyo yan, ganyan. Yan. Tama-tama na yan, naka 2 mm na kayo. Hindi na kayo mahirapan magpakapal o magpanipis inyong cookie. Okay? So, dalastingan. So, every time kasi gawa to, talagang dusting kayo, no? Ganyan lang. Didikit. Wala bang danger ng overdusting floor yan? Actually, yung mga over cuttings natin, yung mga cuttings natin, pwede naman pwede naman i-recycle. Yung sobrang dusting. Wala naman kasi enough lang na hindi lang mag-stick yung rolling pin natin at saka hindi mag-stick yung cookie doon sa table. Pero yung binanggit mo, yung mga retaso, magagamit natin uli yun. Yes, mare-recycle natin ulit. Kaya nag-mix kayo ng bago, add-on nyo lang doon. So, hindi yun masasayang. Walang rule sa, kumbaga sa cookie, return dough. Wala. Marami. Oo. Pwedeng isama. Wala, oo. Yung, Mga 1/4 of the mixture. maximum yun. Maximum, oo. Maximum weight nung inyong return dough is 1/4 of the total. So using this cookie cutter, or tinatawag natin na Roscoe's cutter, no, makikita po ninyo, mayroon siya Ring. parang just like donut na may butas sa gitna. Pero mayroon na siyang design. So, pwede mo So, pagka kinat natin, ganito po, no, ikakat ninyo, lagi nyo ng tagtag ninyo ng konti. Tap lang. Yan. Oh. See, nakikita ninyo. Meron na kagad kayong cookie, no, na Rosquillos. Yan. Yan, lagay po ninyo Yan dyan. talaga, sasabihin mo lang sa Yan. origin yan, ha? Oo, mamaya. Antay lang kayo. Yan. May tanong po ba tayo? Oh, hello June Dagay, watching from Sultan Kudarat. Tayo? Magandang hapon sa inyo. Oo. Hey, Sir Vic Malones, Oo. hello there. Akin Sir Vic, ah. Okay, si Mayor Vic. So nakikita ninyo, even yung technique, Right. napakaganda. So medyo pasensyoso lang. Kung wala kayong ginagawa, laro cellphone, ito na lang natin. May kita pa tayo. Ng cellphone, laro kayo, walang kita, gastos pa yun. Yan. Di ba? Sinasabi ni Sir Jan ang mga return dough, yan, o retaso. Ito yung retaso na, no? Yung mga cuttings, no? Yan, Sasama mo magagaling yan. sa bagong mix. Sabi niya, maximum mo 25%. Yan, 25, tama. Kasama niyo. Yan. Alright. Napagawa niyo, kukuha kayo ng medyo malaki ang ipin, no? Kasi pagka maliit, medyo masyadong pino, malaki ng konti yung... mahirap siya Ayun. hirap itaktak, no? Pero pag medyo malaki yung kanyang, buka ng ngipin, madali siya itaktak, no? Yan. Diyan ang magpapatagal. Ganyan talaga. Babae. Ang gumagawa dito, Sir Jerry, mga babae. Nakaupo lang yun sila lahat, mag-isa. Ganyan ang ginagawa, maghapon. Ang pinakasikat na alam ko, isa Liloan, di ba? Trivia, history. Anong history talaga nitong May alam ba kayo? Meron. Baka makwento nyo sa amin at mayroon kayong Ayan. Meron po sinasabi na ang original na nag-develop ng Rosquillos ay si Ginang Margarita Titay Frasco noong 1907 pa. Sabi mo na. Nainip na kasi. Sinabi mo na, ayan. Tapos, paano nangyaring Rosquillos? Ito po ay nagbulat sa root word na Spanish word rosca, means ringlet. Kung narinig po ninyo, roscas. Di ba ring? Pag roscas sinasabi, is thread ng mga tubo, roscas. Kaya, roscas. Yeah. And then, ang nagbansag ng pangalan ng Rosquillos, alam mo ba, si President Sergio Osmeña. Yes, yun. Dapat trivia mo sa kanila, siya nagbigay ng para iuwi sila. Tanungin natin kung si... Pero alam mo, Sir Jan, kwento ko sa iyo nung araw, may
technical rep ako. Oo. Bibenta ako nun ng egg powder. Oh, Sinubukan ko i-apply dyan. Hindi umubra. May tubig. Kaya ganun ka-sensitive. Yes, oo, Tumigas tama. yung ating rosquillos. Oo. Gumamit ka ng Water. siyempre, May tubig. mo muna yung egg powder. Egg powder. Oh, yeah, kaya. Kahit na egg white lang powder siya o kaya whole egg powder. Basta may tubig, tumitigas siya. So ito ay punin ninyo. Gagawa lang tayo siguro, punuin natin to tayo magtapos sa ating demo. No? So kita nyo, konti-konti lang kinukuha ko para madali natin ma-sheet out. No? Sige po, pag-type in lang kayo ng mga tanong nyo. Hoy Jigs, hello there, Bacolod ka pa? Oo, nandun si Jigs, nakita ko eh. Kita ko may mahaba na buhok eh. Si Sergio, from Surigao City. Daming fan ni Sergio. Layo mo naman. Wala bang ano dyan? Ano bang very famous sa Surigao? Favorite ko sa Surigao ay yung napakalalaking mango. Nako. Kasi laki ng pinggan. May hirap pa sa lubong at Sir Jerry. Ang specialty ng Surigao. Alam mong specialty? Yung mga ginagawa nila ng mga kuan. Pa sila talagang ano? Sa Surigao wala akong pinpoint. Sa Camiguin. Camiguin, ano naman? Very well na naman ang Camiguin. Oo, si Sir and Mrs. Ella, si Colonel at si Ma'am Ella. Sila yung sa Bandep Master. Sa Bandep. Yung from Camiguin originally, yun. Alright. So, sa baking class students po na current batch ba yan? Even in the past, yung mga alumni ng Philippine Foremost Special Baking Course. Nga pala. Lagi nyo kami nakikita kasi nag-aalis. Nagsasalisihan kami ng pag-handle ng mga iba't ibang topics. Hello sa inyong lahat. Yung mga estudyante pala natin sa Philippine Foremost. Meron pa si Jasper Dureza Alapitan from Tumauni. Tumawini sa Isabela yun. Layo niyan. Sir Jerry. Justinina po. May bag na bigat, di ba? Okay. Mga taga Tumawini. Just type in your question po, no? Para masagot namin habang tinatapos yung isang buong... Mga probinsya Kasi sa probinsya, alam mo naman, ang tinapay doon, patagalan. Ano ba, shelf life niyan? Kaya mga tinapay, ito Sir Jerry, hindi masisira to sa loob ng 5 buwan. 5 months. Yes. Shelf life. Ano na yan? Ano na yan? But more or less, kadalasan, nilalagay nila to 6 months So, nakita po ninyo yung feature nating pasalubong favorites for today. Isang mula sa Bacolod at yung isa naman ay sa Visayas. Sa Cebu. Sa Bisaya. In the coming episode, abangan po ninyo yung posting at invitation. Papakita po ulit tayo ng iba pang Pinoy favorites na pasalubong. Ang hindi ko lang magawa sa kanila dito, Sir Jerry, yung Marquillos. Kasi mahirap gawin ng... Medyo madugo yun. Hindi lang ganun. Mabilis pa, kaya ikaw ay kabilis. So, wala na po mga katanungan, mga panadero? Opo. Lahat ba nakuha na ninyo yung technique? Meron pong mga idadagdag na technique. Baka may mga problema pa kayo sa mga gawa ninyo. Yung problema ninyo na kapital, huwag nyo na hingin sa amin. Problema sa baker pagdating sa pera, di ba? Yan. Okay? Last na yan. Last na to. Para makamove on na tayo. So while we're waiting, ano ba ang baking temperature niyan? Ito, pagka-cookie, ito should be dapat moderate temperature. Which is kung sa oven ninyo, mga 175 degrees. Mas mababa than the normal. Sa F kayo, around mga 360 Fahrenheit. 365, yan. Lower, kasi 356 is 180. So, mga 320, 330. Yan, ganyan. Kasi ito, inatin, para hindi basta-basta mabigla ng apoy. Para unti-unti siya naluluto, hindi bigla. Kasi cookie po ito. Right. Yan.
Okay. Tapusin ko lang ito si Jerry ha, para mag-closing tayo ng aking episode. So may naluto na tayo dyan, pakita natin sa kanila ulit. Para naipack na rin. Yeah. Miss Winnie, paano ba ang mechanics natin doon sa trivia para mapanalunan nila itong giveaway mo? Oo. Ilan ba yan? Ilang klase ba yan? Ba yan? At Ma'am Winnie? Teka, pakitimbang mo only ba isang piraso? Around mga... mga 5 grams grams. yata. 5 grams. Kasi tinatanong doon, gano'ng karami raw lalabas sa isang mix. Dami to. Sabi ko natin, kung kayo familiar sa bakery mat, pag tinimbang ninyo yung total dough weight, halimbawa ito, ano total dough weight yan? And then, ito, 5 grams. So, i-divide ninyo by 5 grams, yun na po ang magiging yield. Yeah. Okay? Okay po? Ma'am Annalie? Okay. Uy, nagtatanong, saan daw nabili yung molder? Yung special rolling pin, mag-plug in po kayo sa Lazada o Shopee, nandun yun, adjustable rolling pin. Adjustable. Doon po yun. Yung molder, I think pinapasadya yata ito. Tulo ko pa rin. Ito. Kaya ngayon. Okay. Kaya pala amoy lupa niya. So, sobra na palang kaya amoy lupa na yun. Kaya. So, meron po sa mga gumagawa ng nagpapanday, nagpapabricate ng mga tools. Tinsmith. Mag-inquire po kayo kung pwede kayo igawa ng kayo na mag-set ng diameter. Anong gusto nyo laki? Yung number of leaves ng ring. Yung sinasabi niya, huwag daw masyadong pino kasi mahirap nga namang tanggalin. Mahirap. Yung natin para hindi tayo matagal, baka mamaya may akala nyo bitla namin kayo. Hindi, konti lang. Yan, sasalang na po natin yan. Yan. Magic. Ito po yung gawa natin. Yan, sinalang na po kanina yan. Ito na po yung outcome natin. Hindi yung problema, hindi nila Hindi, pakita mo lang yung break para makita yung loob. Baka maingit sila, maglalaway sila dun sa Ito po yan, pagka ginano ninyo, very crispy. Right. Very crispy. Mo yung texture siya. Yan. May konting siya. Yan ang kulay ng luto. Huwag masyadong pula, huwag masyadong puti. Pangit naman yung puti. Dapat mayroong ito lang po yung frelo niya. Ayan, dapat even ang color. Top to bottom. Okay? Yan. So, ulitin mo daw pagbibiyak. Hindi pala ako makakain. Yan po ang mga challenges na mga normal. Akala mo, diretso sa bibig mo, tuk. To. Yun. Sana natin hindi matigas. Hindi siya matigas. Yung pagkalutok nung... lagatok. Lagatok nung pag-break mo. Yan. Ulit. One more time. Sandali, Ready? Ready? 1, 2... Wait. Ay, na po! Ready? 1, 2... Nice. Okay? May mga question pa. No more question? Cookie Ronquillo is watching from Calamba, Laguna. Hi, hello! Cookie Ronquillo. Jun Digayo, hello. Ba't gumagawa ka ba cookie ng cookies talaga? Go. Si Cookie Ronquillo, gumagawa yata ng cookies yun Si Cookie Ronquillo. Pataas mo, Ma'am Wing. Cookie. Yan, si Cookie Ronquillo. Yan, baba. Yan, sobra. Sobra. Yan. Wala pa. Ayun, isiraan nito. Yan. Cookie Ronquillo. Cookie. Tama yung pangalan niya rito. Cookies, ginawa natin. Rosquillos Cookie. Rosquillos Cookie. Tama po ito sa Calamba, Laguna. Wala yata kayo nito diyan Paano na yung mga trivia question? Alam ko yung Calamba, pare, Buko pie. Buko pie sila. Ang well known doon. Okay? So mga palatero, may katanungan pa ba kayo? Habang nandito pa kami ni Sir Jerry. Recap lang natin. Dito, ang ginamit natin Philippine Formos milling flour na importante. What? Snow silk cake flour at saka yung gold key na soft flour. Yes. Combination, no? Combination. Oo. Okay. Paano ang mechanics natin kung magtatanong tayo, paano ma-determine kung sino magiging winner? Yung una mag-type ng Ng sagot. Ng sagot? Okay. Ano ba sagot? Ilan lang ito? Throwing natin sagot. I mean, tanong. Ilang set?
Siguro maganda bigyan mo ako ng tanong dito. Ano ba ang mga tanong si Ma'am Winnie? Yan, bibigyan na pala ako. Alright. Ba't saka si Sir Jonathan, binata pa ba? Hindi na po. Taken. Taken na po. Taken. Eto. Itong mga tanong ko, magagaling mula kanina kung nanonood kayo, pati yung initial video clip ng Philippine Foremost. So, unang tanong, ilang flour mill mayroon ang Philippine Foremost Milling Corporation? Ilan? Okay. Susunod natin yun. Yun ang unang tanong, ha? Okay? Just type in your answer, please. Ilang mill or plant? Flour mill plant. Very easy. Oo. Makikita nila yan sa ano eh. And tapos, next question. Anong klaseng Philippine Foremost flour ang ginamit natin sa Piaya? Anong pamagat nung brand na ginamit natin sa Piaya? Ayan. And third question, yung ano naman Foremost flour ang ginamit sa Rosquillos? Pangatlong tanong yon. Corresponding brand. Yung ano lang, yung third class lang ilalagay ninyo. Kailangan may brand. And then, question number 4, anong brand name ng cake flour ng Philippine Foremost Milling Corporation? Yan. Hello, nasa background ko. XXX na po kayo. Nakikita mo ninyo sa likod. Panlimang tanong, anong brand ng all-purpose flour ng Philippine Foremost Milling? May corresponding answer yung 3 lang. Kung 3 lang, hindi unacceptable, ha? Kailangan ng corresponding name. Kung Kasi anong ang klase tanong po. ko, ilang flour mill lang. 3. Nga pala. Akala ko ilang klase ng Ilang flour. planta. No. Tatlo yung sumagot dito. Sorry po, ma'am. Sorry. Tatlong sumagot. No? Naunang nakapasok ang sagot ni Maria Teresa Sarmiento. Pangalawa yung J.R. Tigno at pangatlo si Annalie Pugnot. Yun. Okay. Congratulations! Congratulations. Maria Teresa, JR, Annalie. Question number 2. Anong flour ang ginamit sa Piaya? Ayan. Montana. Yun, nakauna na si Annalie Pugnot. Si Annalie Pugnot. Okay, Congratulations, Annalie. And then, yung tanong, anong flour ang ginamit sa Rosquillos? Pwede ba yung Jemeline Dumag? Pwede ba isa lang? Hindi pwede. Kasi dalawa. Teka, Hindi dapat hindi ko naging dalawa. maliwanag. Oo. Habulan po ninyo dahil dalawang klase yung ginamit. Naghati sila dalawa. Si Jeneline at si Ritz. Hatiin na natin yung giveaway, pare. Pwede ba yun? Pareho na. Tinungan natin sila dalawa. Tama na. Tama. Donkey at saka Snow. Bigyan niyo sa pareho premyo. So, panalo doon si Jeneline at saka si Ritz Go. At least nag-import sila Ayun, dalawa. tumama yung pangatlo na medyo late lang. Oo. Okay. Last, so number 4. Anong brand ng cake flour ng Philippine Foremost? Wala Anong pa sagot? Wala pa sumasagot. Tanong? Wala pa. Ayun, meron na. Si Ritz Go pa rin. Hindi. Ano pala kanina yan? Wala pa. Hindi. Yun nga, sagot niya. Ayun, no? Snow silk. Hindi. Sa yun, dun sa flowers. Rosquillos. Yung na ginamit. Sorry. Meron dito pong... Please give your number. Ginanon po ako. Para daw po maklaim ninyo yung inyong premyo. Please, private message your number so we can send your prizes. Ano yan, Mama Olive? Through Grab or through Lalamove? Or through me? Sa Philippine Foremost. Pupunta talaga rito? Sa Facebook. Sa Facebook. Sa Facebook? PPM nila yung... Hindi, paano ipapadala sa kanila? LBC. Social LBC pa. Meron naman sumagot sa 5th question. Anong brand ng all-purpose flour? Wala pa yata. Wala pa may nagdalan. Sino? All-purpose Wala pa nakakatama ng sagot Sino? Brand ng all-purpose flour Wala brand. Pa. Yung brand ng all-purpose. Wala pa Oo. Tingnan po niyo yung background namin. Alam mo na, kapuso, di ba? Okay.
Oo. Alam mo, di naman tayo. Siguro, alam na ninyo yan kung anong klase Ayun, sumagot. Oh, sino? Sumagot si Rizzo. Si Ritz, ang bilis naman ni Ritz. Oo, ang sagot niya, family all-purpose bar. Oh, Tupak po kayo dyan. congrats, Ritz. Talagang gusto mo kuha ng prize, ha? So, can you finalize yung mga nanalo para tawagan po ng Yes. sabihan po ng I-PM yung kanilang number, yung kanilang number, contact number nila, private Una, si message Maria nyo. Teresa Sarmiento. Mm. Ang second na nanalo na tumama ng sagot is si... Sino? Sino yung... Sagot? Hindi nalista ka agad? Hindi lumalabas kagad eh. Oo, hindi nalabas. Matagal eh, no? Mhm. Yan. Sino yung pangalawang nanalo? Ha? Yung floor na ginamit sa PIA, di ba? Yung sumagot ng Montana. Oo, Sino si sumagot ano ng din Montana? si ano ate silang dalawa, di ba? Si Jeneline, tsaka si Umag, tsaka si Let's Go. Yun, si Punggot, pangalawa yon. Oo. Sa second question, tama ang sagot niya. Mm. Ang number 3, floor na ginamit sa Rosquillos. Mhm. Dalawa nagsumagot ng tigisa dahil dalawa po ang ginamit natin eh. Si ano rin, tsaka si Si Gia. Si Gia ang nagsagot ng dalawa, Gold Key at saka Snowcell. Oo. Yun, may sumagot pala ng Bina. dalawa. Oo, hindi. And then, number 4, anong brand ng cake flour ni Philippine Foremost? Sino yung sumagot? Si Let's Go pa rin. Hindi, yung number 5. Number 5, weight brand. Oo. Oo. Walang sumagot doon sa fourth question. Pero, sino ang nanalo? Teka lang po, sumesay niya sa akin. Oops. Sino? Yun. Yan ba? Yan? Ang nanalo, Annalyn Laurino. Siya ang sumagot ng Snowcell. Snowcell. Yun. At pang-limang question, yung brand ng all-purpose flour, ang tamang sagot is family. Oo. Si Ritz Go ang nakasagot. Okay. Okay, congratulations po sa inyong lahat. Paki-PM lang po ninyo yung mga phone number Contact number. Yan. Facebook. Importante po yan. para malaman po kung paano mode ng pagpapadala or paano nyo makukuha ang inyong giveaway kit. Yan. Hindi natin Ano ano ba ba? yan? Bag, bull cap, Napakaganda ng bag, ah. t-shirt, Oo. Wala ba kami at dito? saka apron. Tayo wala niyan, sir. Ito lagi ko. Gratis lang tayo dito. Gratis lang tayo. Ito na sa inyo. Alright. And then the proof book, 999. 999. Yan. Interesado, Bili na. tingnan po ninyo sa Philippine Society of Baking Facebook. Anything else? Hindi po kayo masisisi dyan sa libro na yan at marami po kayong matutunan pag kayo nagbe-bake. Marami kayong guide sa inyong pagbe-bake, no? Lalo-lalo na sa pagkukosting at pagkukompute. Number 1 yan. Paalala Jerry. ko ha. Yes, Sir Jerry. Ongoing pa rin yan. Hindi lang Yeah. today yan. Yeah. For the balance of the month, we celebrate World Bread Day. Mm. Marami po activities. And our team for this year is saluting the frontliners. Mm. Okay? Correct. So, partner? Ano tayo? Ano daw? Oh. Natin yan. Yan ang giveaways natin. Ha? Hindi ko maintindihan. Ano? Ha? Papakita na pala natin. Ito po yung Pasensya na Gawa po tayo ng- mag-libre. nagawa po tayo ng packing, no? Para magkaroon kayo ng ideal packing, ito po yung kanyang packing. Normally, hindi po natin pieces po ito. Nagbebenta po kayo ng ganitong roskilyo. Oh, I see. No? Ititimbangin natin. Kung anong gusto nyo dami, ilalagay natin, no? Dititimbangin po ninyo yan para hindi kayo malulugi. Kasi by peraso po yan, meron may tabingi, so hindi packaging. Pinaka-ideal is weight by weight. I see. So, ganito. Dito naman sa PIA, by the pieces naman tayo sa isang packing. Either 5, 4, 3, or what kung gusto nyo no, sa packing. As long na nakukosting natin na maganda, may kita tayo, then sa inyo na po yan.
Ito. Binibigyan na nga sila ng Christmas idea. Oo, Christmas ideas yan. Ribbon, Very ideal. So, sa ganitong paraan, hindi masyadong prone mag-break Ah. ganitong pagkakataon. Oo, oo. Then, yung mga hindi nakahabol sa ating mga recipe na pinost, no? You can ask Philippine Foremost, no? You email them, no? You email yung Facebook, then Message sila doon. pwede po kayo mabigyan ng recipe. Yan. Alright. Okay? So, with that, kami po ay magsasara na ng aming palatuntunan for today. Hindi, sa sunod natin partner na, no? Flight na pala. Oo, sa sunod. Anong recipe natin sa sunod na magiging ano? So, mayroon sa sunod Wala siguro, pang next recipe na finalize, pero next week, Friday uli. Friday. Wait for the announcement. Same time, Yung same second channel. Installment ng ating Pasalubong edition. favorites. Oh. Yes. Same time, same channel, no? Just Yan. keep on visiting Philippine Oh, Foremost yun pala. Don't forget to, ano, sa FB. to like our page. Mm. Oo, yung Pati PSB page. pati sa akin, mag-like din kayo. Okay, so Yan. siguro po, again, malaking pasasalamat sa ating Maestro Panadero par Yan. excellence, si Mr. Jonathan Davies. Hello po. Salamat po dyan. Ako po ay nagagalak na nandyan po kayo sa amin, no? Sumasubaybay sa aming mga demos, no? Na darating pa sa ngayon demo, tsaka mga sa darating araw. Naway, huwag niyo po kami kalimutan, no? Pag kayo ay gumagawa ng inyong produkto, alalahanin niyo po, kapamilya po tayo, Philippine Foremost Milling Corporation. Just Okay. stepping back, Yeah. last Saturday meron tayong live streaming din under PSB. Yeah. Din. Yung itanong mo kay Master Panadero, Baker. Mr. Baker. Yun po ay first installment at may mga susunod pang episode. Oo. Pero kung mag-login po kayo sa Yeah. Facebook ng Philippine Society of Baking, may chance pa kayong makita yung streaming mo. Yeah. Makita Tapos- po ninyo yun. Iba ang pinresent natin doon, breads. Yeah. Pinoy flavored breads and rolls yun. Yeah, oo. Diba? Paalala ko sa mga kapanadero natin, sa mga sa atin, no? Ship dahil we are not frying eggs. We are not frying eggs. We're baking. Pwede, tawagin na lang kami. Tro. Right. Okay. Eh? Alright, so maraming salamat po sa inyong lahat. Oo. In behalf of Philippine Foremost Milling Corporation, your sponsor and sponsor of this presentation today. Yeah. And of course, in partnership with US Wheat Associates, your reliable source of quality wheat. Magandang hapon po at maraming salamat until sa ating muling pagkikita. Salamat See you. po. Bye-bye. Natapos din.